Muli, good morning sa aking mga kapatid na nandyan sa KYMC at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng aming YouTube channel para sa mga salita nating matututunan ngayong linggong ito. So, muli magpapatuloy tayo sa mga bagay at pag-aaral na mangyayari sa mga huling araw. And isa nga sa mga mapag-aaralan natin ngayong araw na ito is yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya ngayon, muli welcome sa inyong lahat and nawa ma-focus yung inyong atensyon sa pakikinig ngayong oras na ito. Kung meron kayong Biblia o meron kayo dyan sa screen, samahan ninyo akong makipagbukas sa aklat ng 1 Corinthians 15, verse 51 hanggang 58. Sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 51 hanggang sa 58. Kung handa na kayo, sabay-sabay natin itong basahin. Ito ang sabi sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 51 to 58. Verse 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Samahan ninyo akong manalangin. Ama namin sa langit, muli, salamat Panginoon sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon makapakinig ng iyong salita. Hinihiling namin, Ama, na patuloy mo kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan sa mga salita na aming napapakinggan, Panginoon. At siya rin kumikilos, Panginoon, upang mabahagi namin ng tama, Panginoon, ang iyong mga salita at kalooban sa aming buhay. E nawa, Ama, mapapurihan ka at mahitaas sa pagbabahaging ito. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa. Nang mamayani, Panginoon, ang iyong pangunawa, ang iyong pag-ibig, ang kalakasan sa pananampalataya sa bawat isa. At ma-renew, Panginoon, ang kanilang mga isip at kanilang mga puso muli sa buhay na ibinibigay mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, na siya nagbibigay sa amin ng tunay na ligaya, kapayapaan at kalakasan, Panginoon, sa buhay nito. Maraming salamat, Ama. Ikaw lang aming tinataas, pinupuri at tinadakila. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. So ngayong araw na ito, mga kapatid, nais kong matutunan natin ang tatlo sa mga bagay na ito na aking ipapaliwanag patungkol sa talatang ito ng 1 Corinthians
15:51 to 58. Una ay patungkol sa sinasabi nga ni Apostol Paul na hiwaga na mangyayari sa huling araw. Hiwaga na mangyayari sa huling araw. Pangalawa, kahalagahan sa atin. Ano ang kahalagahan sa atin ng muling pagkabuhay ng mga patay? Ano nga ba yung kahalagahan sa atin ng muling pagkabuhay ng mga patay? Una, yung hiwaga na mangyayari sa huling araw, kahalagahan sa atin ng muling pagkabuhay ng mga patay. At pangatlo, ang bunga ng ating mga pagpapagal at pagtitiis. So ito yung tatlong pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kapatid. Unahin natin sa hiwaga na ito na sinasabi ni Apostol Paul. Sabi niya meron daw isang hiwaga na mangyayari sa huling araw. May isang misteryo. Parang bagay na, pag sinabing hiwaga, ito yung bagay na palaisipan or isang bagay na hindi natin lubos na maunawaan or maiintindihan. At lubusan lang nating maiintindihan kapag dumating na yung araw na iyon. Ano itong hiwaga na ito na mangyayari sa huling araw? Ito yung hiwaga din na patungkol sa pagkabuhay nating muli. Sabi sa verse 51, sabi ni Paul, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Nililinaw dito ni Apostol Paul na hindi kailangan lahat ay humantong sa kamatayan bago mangyari na mabago yung ating mga katawan. Ang tinutukoy dito is yung pagbabago ng katawan. Dahil yung ating katawan ngayon sa kasalukuyan bilang mga mananampalataya ni Jesus ay katawang panglupa. Ito yung katawang nagkakasakit, ito yung katawang nagkakasala or madaling maapektuhan ng tukso. Ito yung katawang nasasaktan, ito yung katawang nagagalit, ito yung katawang punong-puno ng puot, sama ng loob, or mga kalungkutan, mga hinanakit sa buhay, mga unsatisfaction sa buhay, or marami pang desires na madalas nagpapalayo pa sa atin sa pananampalataya kay Jesus. Yan yung katawan. Ngayon sabi ni Apostol Paul, itong mga namatay na ay bubuhayin muli. Ngunit hindi kailangan lahat ay humantong sa kamatayan para mangyari yung pagkabuhay muli. Naintindihan ninyo? Dahil nga mayroong propesiya na sa huling araw daw bubuhayin muli yung mga patay, bubuhayin ng Diyos muli yung lahat ng mga namatay na nanampalataya sa Kanya. Pero paano nga naman kung hindi pa patay yung lahat? Kailangan ba lahat mamatay para buhayin muli yung mga patay? Kasi paano matutupad yung propesiya na buhayin muli yung mga patay kung hindi ka pa patay? Tama. So literally speaking, sabi ni Paul, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Maalala ninyo, napag-usapan natin dati sa Matthew 24, verse 22, sabi dito, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang matitirang buhay. So ito yung patungkol dun sa Great Tribulation. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos ang mga araw na iyon. Kumbaga yung time ng Great Tribulation, paikli ng Diyos upang merong matirang, kumbaga meron pa ring matitirang mga buhay. Nililinaw yan na yung sinasabi ni Apostol Paul na hindi nga daw lahat tayo mamamatay, pero lahat tayo ay babaguhin. Ang sabi naman sa 1 Thessalonians 4 verse 15, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, nililinaw niya ulit dito
na hindi nga naman lahat mamamatay, pero lahat tayo ay babaguhin. So yun yung sinasabi ng verse 51. Sa verse 52, sabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, ibig sabihin sa isang kurap. Pagkurap ng mata, sa isang pikit mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, meron daw trumpeta, yung huling trumpeta ay iihip sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So sinasabi lang dito is malinaw na sa isang kisap mata, lahat tayo ay magkakaroon ng panibagong katawan. Pag sinabi dito na bubuhayin yung mga patay, hindi ito yung magkakaroon ulit tayo ng panibagong katawan na panglupa. Kundi magkakaroon tayo ng katawang panlangit kagaya ng nabuhay muli si Jesus ng ikatlong araw after niyang mapako sa krus. Kakaroon tayo ng katawan na panlangit na hindi na nagugutom, hindi na nagkakasakit, hindi na yung katawan na puno ng sama ng loob, puno ng tukso sa sanlibutan, puno ng temptation na punong-puno ng kasakiman at mga desire ng puso, di ba? Minsan kaya tayo nagkakagalit-galit, kaya tayo nagkakatalo-talo, ay dahil nga doon sa ating laman na ito. Yung tinatawag ng laman, yung sinisigaw ng ating laman, na para bang kapag higanti ka, na para bang kapag nakapanakit ka, di ba? Yang mga bagay na yan ay maglalaho na at mapapalitan ng panibagong katawan. Sa isang kisap mata, kasabay ng paghihip ng huling trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. So yung sinabi niyang hindi na muling mamamatay, meron yung buhay na ito na binigay sa kanila, yung panibagong katawan na ito na binigay sa kanila is eternal na. Sa mga bago pa lang nakarinig nito, maganda na mapakinggan ninyo yan. Sabi niya, at tayong lahat ay babaguhin maski yung mga nabubuhay pa. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So talagang meron na tayong eternal life. Doon na pagkakaloob ng Diyos sa muling pagbabalik ni Jesus, pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan pagkatapos buhayin yung mga patay. So sa isang kisap mata nga, sabi ko nga kanina, marami kasing paliwanag dito na sa isang kisap mata nga, bigla ka na lang mawawala. Hindi yun yung tinutukoy ng talata. Ang tinutukoy ng talata, sa isang kisap mata, lahat tayo ay magkakaroon ng panibagong katawan na hindi na mamamatay pa. Kung naalala ninyo, napag-aralan din natin sa aklat ng Revelation chapter 11, verse 11, sabi dito, pagkalipas ng 3 araw, itong 2 witnesses, pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Itong 2 witnesses, pagkatapos nilang mamatay, sa pagkalipas ng 3 araw, pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay. Sabi naman sa Romans 8, chapter 8, verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Kaya mga kapatid, kung ang nananampalataya tayo kay Kristo, kung mapapansin ninyo, nung time na si Jesus Christ ay nasa lupa, yung Espiritu ng Diyos na tumutulong sa Kanya upang magpagaling ng katawan na may sakit, na may mga karamdaman, ng mga bulag, ng mga bingi, yung mga pipi, di ba? Yung mga pilay, yung mga nagpagaling doon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos is the same Spirit na sa huling araw ay kayang buhayin yung mga patay. The same Spirit na magbibigay sa atin ng panibagong buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung mananalangin tayo, alam natin, di ba, kung mananalangin tayo ng husto, kung mananalangin tayo ng tapat, kung mananalangin tayo righteously,
with all humility and humbleness to God, and sa mga taong walang galit, walang puot, di ba? Kung mananalangin tayo ng lubos, or for the sake of prayer, di ba, minsan sinasabi ng Book of James, for the sake of prayer, mamuhay kayo ng tapat sa isa't isa. Bakit? Kasi yung Espiritu na nananahan sa atin, yung magbibigay kagalingan dun sa taong pinapagaling natin. Kaya kung mahalaga sa atin yung bawat isa, kung mahalaga sa atin yung isang tao, mahalaga sa atin na pinapanalangin mo yung isang tao na gumaling siya, tanggalin mo yung puot, tanggalin mo yung unrighteousness sa puso natin. Tanggalin natin yung sama ng loob. Tanggalin natin yung galit. Kasi yung Espiritu na kayang magpagaling ng ating mga pisikal na katawan na panlupa, siya rin yung Espiritu na magbibigay sa atin ng muling pagkabuhay sa mga huling araw. Malinaw lang na yung pag-asa natin is palaging nasa Diyos, di ba? Kaya nga, nabanggit ko kanina sa Revelation chapter 11, verse 11, sabi niya dito, pumasok sa kanila ang Espiritu ng buhay mula sa Diyos, simila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Romans 8:11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng Espiritong naninirahan sa inyo. So yan yung misteryo, yan yung hiwaga na tinutukoy ni Apostol Paul, na sa huling araw daw, ito yung mangyayari. Pagdating ni Jesus sa isang kisap mata, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, tayo'y muling magkakaroon ng panibagong katawan. Kung tayo ay nananatili pang buhay sa panahon na yon, magkakaroon din tayo ng panibagong katawan. Kung tayo man ay hindi na dumating sa panahong yon or namatay na tayo sa panahong yon, tayo rin ay magkakaroon muli ng pag-asang magkaroon ng panibagong katawan na hindi na nabubuhay pa. Yung is dahil sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Sa verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kalamatayan, lubos na ang tagumpay. Sa verse 26 ng same chapter na to ng 1 Corinthians 15, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So yung huling kalaban daw ni Jesus dito sa lupa na lulupigin is yung kamatayan. Pag natapos ng lupigin ng Diyos yung kamatayan, ibig sabihin nagtagumpay na ng lubusan ang Diyos sa kanyang paghahari dito sa lupa. Ngayon naman, dumako tayo mga kapatid sa ano ngayon yung kahalagahan sa atin ng muling pagkabuhay ng mga patay. Ulitin ko, ano yung kahalagahan sa atin ng muling pagkabuhay? Ito yung importante. Muling pagkabuhay ng mga patay. Mahalaga ba sa iyo yan? Tanungin mo yung kapatid mo ngayon, mahalaga ba sa iyo yan? Gaano kahalaga sa inyo na yung bagay na to is napaka-importante ngayon sa buhay ninyo? Gaano kahalaga? May value ba ito sa buhay ninyo ngayon? Meron bang sense ito sa buhay ninyo ngayon? Or wala? Or hindi natin naiisip na wala? Sabi sa verse 19 ng same chapter na ito, kung ang pag-asa daw natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao, sabi ni Apostol Paul. Tayo daw yung pinaka-kawawa. Bakit? Alam ba ninyo na sa ibang tao, walang halaga yung bagay na ito. Walang halaga yung pagkabuhay muli ng mga patay. Kahit sa ibang mananampalataya, baka hindi nyo nalalaman, walang halaga yung pagkabuhay ng mga patay. Lalo na, kung ganito yung gawain ninyo sa buhay. Sabi sa verse 32 ng same chapter na ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Para bang yung isip mo nandito lang sa mundo. Merong halaga dapat yung bagay na patungkol sa langit, parang pag-asa mo na nga ito, na alam mo na dito sa mundo, puro pain. Sabi ko nga kanina, yung dulot ng laman na ito is puro galit, puro puot, puro sama ng loob, puro paghihiganti, di ba? Diyan naman tayo lagi nagkakaroon
Yan naman lagi yung cause ng ating kasamaan kasakiman sa puso di ba? Puro lungkot, puro kasawian, puro pagkatalo, puro kawalan ng kapayapaan. Nagugutom, nagkakasakit, di ba? Nasasaktan, lumuluha. Yan yung epekto ng laman na ito. Pero marami sa atin, yung kaisipan nila, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Yung kaisipan nila, puro pa rin sa sanlibutan. Ang pag-asa nila kay Kristo ay para lamang sa comfort ng buhay sa mundo. Maaaring nananampalataya ka kay Kristo, pero nakokomfort ka lang dun sa mga words na naririnig mo sa salita ng Panginoon, pero yung buhay mo sa mundo, hindi pa rin naman nakatingin dun sa pag-asa na muling pagkabuhay ng mga patay, dahil yung pag-asa mo ay nandito pa rin dito sa laman na ito. Sa paanong paraan? Di ba yun din yung paraan kapag tayo'y nagagalit, kapag tayo'y napupuot? Dito tayo umaasa sa laman na ito. Sa laman na ito. Sa laman ng puso na ito. Sa laman ng isip na ito. Dito tayo umaasa pag nasatisfy yung iyong galit. Pag nasatisfy yung iyong puot. Pag nag-satisfy yung iyong lasa ng inyong laman. Yung nasa ng kalaswaan. Yung nasa ng kasamaan. Di ba? Yung nasa ng paghihiganti. Or maybe, katakawan sa pagkain, kasama yan sa mga nakasulat sa kasalanan, pagkainggit. Di ba? Sa tuwing nasasatisfy yan, yung pag-asa natin, sa tuwing gusto nating nasasatisfy yan, yung pag-asa natin nandito sa laman. Wala doon sa kalangitan. Kasi yung nasa kalangitan, hindi na nakadepende dito sa laman, kundi nakadepende doon sa panibagong katawan na ibibigay sa atin sa pagbabalik muli ni Jesucristo. Kaya nga sabi ko kanina, ang pag-asa nila kay Kristo ay para lamang sa comfort ng buhay sa mundo, dahil laman na lang ng kanilang puso kundi mga bagay sa sanlibutan. Kasakiman, galit, puot, kalaswaan, kasinungalingan, puno ng paghiganti at nawawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Kapag ba sigit sa atin ang mga galit at kasakiman ng puso, hindi ba't hindi tayo tumitingin sa pag-asang sa langit lang natin makakamtan. Amen. Amen to that. Di ba? Kapag higit sa atin yung satisfaction nung nasa ng laman, di ba hindi tayo doon nakatingin? Doon sa panibagong katawan. Kaya nga binigay ni Lord yun Kaya nga napako si Jesus Christ para doon di ba? Napagtagumpayan niya yung laman, naipako siya sa krus, nagpakita siya ng banibagong katawan bilang pag-asa natin. Tapos saan tayo nakatingin? Sa laman? Bilang mga mananampalataya ni Kristo. Para saan yung mga salita na ating naririnig? Kung hindi tayo nagbabago ng puso, kung hindi tayo nagpapatawad, or hindi tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin. Or kung yung tingin natin lagi sa sarili natin, sobrang taas. Hindi tayo natin kayang magpakumbaba sa isa't isa or magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya kanina sa verse 19, ikaw daw yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Pinakakawawa. Nananampalataya tayo kay Kristo pero hindi nananatiling pag-asa sa atin yung muling pagkabuhay niya. Sabi sa verse 19 kanina, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Di ba? Mabuti pang nagpakamundo ka na lang. Hindi ako nanghihikayat na magpakamundo kayo, pero mabuti pang nagpakasanlibutan ka na lang. At least, matutupad sa iyo yung salitang kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Dahil yung halaga lang ng buhay sa iyo is yung buhay dito sa mundo. Yung lifespan mo dito sa mundo. And yung eternity, it doesn't matter. Dahil yung pag-asa natin, hindi naman tayo nakatingin doon. Kaya nga sabi ko kanina, yung point ng topic na to is kalagahan sa atin ng muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi sa verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Di ba? Ito yung mga salita
ng mga taong nanagumpay na kay Kristo. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nanagumpay na tayo kay Kristo, nakatingin tayo dun sa pag-asa na binibigay niya sa atin, dun sa kalangitan, dun sa panibagong katawan, na sa muli niyang pagbabalik, aalisin niya na lahat ng inggit, aalisin niya na lahat ng galit, aalisin niya na lahat ng puot, aalisin niya na lahat ng samaan ng loob, ng galit, ng pagiging makasarili, or ng temptation ng laman, ng mga sexual desire, immorality, mga bagay na hindi natin nare-repent sa puso natin. Madalas. Pero dahil kay Kristo, dahil nananampalataya tayo, dahil lagi tayong humihingi ng tawad sa Kanya, dahil lagi tayong nagpapatawad sa ating mga kapatid, hindi natin nire-regard yung sarili natin as mas higit kesa sa iba. Ang sabi ng verse 55, nasaan ngayon o kamatayan ang iyong tagumpay? Hindi mananagumpay yung kamatayan sa atin. Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Hindi mananagumpay ang kamandag ng kamatayan sa atin. Ano ba yung kamandag ng kamatayan? At ano ba yung tagumpay ng kamatayan? Bakit? Dahil malinaw lang na nananagumpay sa atin ang kamatayan at ang kamandag ng kamatayan ang naghahari sa buhay natin kapag dito tayo nagkakaroon ng pag-asa. Sabi sa verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kung tayo ay namumuhay sa laman, kung ang pag-asa natin ay nandito sa mundong ito, nagtatagumpay sa atin yung kamatayan. Di ba? Sabi ko nga kanina, yung pag-asa mo is nandito lang sa mundo na ito. Dahil yung kamandag ng kamatayan, sabi dito sa verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Yan ang kamandag ng kamatayan. Yung mga taong nakatingin lang palagi kay mananampalataya o hindi, doesn't matter. Kung ang taong nakatingin lang sa pag-asa sa mundong ito is yung kamandag ng kamatayan, yun lang yung pag-asa nila, yung kamandag ng kamatayan. Ano ba yun? Galit, puot. Diba? Mga nasa ng laman. Mga nasa ng sanlibutan. Mga bagay na material sa mundo. Nandyan yung kamandag ng kamatayan. Kung yung tao nakatingin lang doon at hindi nakatingin doon sa pag-asang nasa kalangitan, malinaw lang dito na sinasabi sa verse 55, nagtagumpay sa atin. Sabi niya kanina, nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Ayan na, nagtagumpay na sa iyo yung kamatayan. Nananagumpay sa iyo yung kamatayan. Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Ayan yung kamandag ng kamatayan. Nasa buhay mo araw-araw. Pagpapatuloy ba natin yung ganitong klaseng pamumuhay kung sinasabi natin na nananampalataya na tayo kay Kristo? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ang kapangyarihan daw ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ano yung kapangyarihan ng kasalanan? Tanungin mo yung katabi mo, ano yung kapangyarihan ng kasalanan? What is the power of sin? Simply lang yung word. Judgment. Hatol. Sabi niya, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ano ba yung nagmumula sa kautusan? Hatol, mga kapatid. Hatol. Kung namamayani sa'yo yung kapangyarihan ng kasalanan, kung nananagumpay sa'yo yung kapangyarihan ng kasalanan, nananagumpay sa'yo yung hatol. Diba? Pag sinabing nasa hatol ka, under ka ng judgment, ibig sabihin, hindi ka under ng grace ng Panginoon. Hindi ka under ng pagpapatawad ng Panginoon.
Maybe kahit kino-confess natin na humingi na tayo ng patawad sa Panginoon, without sincerity, without experiencing the real salvation, maybe that's the point, di ba? Hindi naman talaga natin na-experience yung totoong salvation na nagmumula sa Kanya kasi hindi pa naman tayo totalang humingi ng tawad sa Kanya na merong pagliligtas. Merong pagpapatawad sa iyong mga kapatid. Merong pagtatanggal ng poot at galit. Puno ng pagpapakumbaba. Merong respeto sa tao. Diba? Merong respeto. Maybe sa leader mo, diba? Kasama din yan. Merong respeto sa iyong mga magulang. Lalo na sa kabataan. Baka sabihin natin, porket may knowledge na tayo sa Word of God, hindi na natin re-respetuhin yung ating mga magulang. Lalo na kung unbeliever sila. Yung mga nasa kabataan na nasa tahanan, di ba? Kung wala tayong respeto sa ating mga magulang, what more pa yung respeto natin sa loob ng simbahan? Kung wala tayong respeto sa loob ng simbahan at sa ating mga magulang, what more pa yung respeto natin sa mga nasa labas? Sa mga eskwelahan, sa mga guro, sa mga nakakatanda na nakakasalamuhan natin. Alam niyo kung ano yung nare-respeto lang ng tao ngayon? Yung nagpapasahod sa kanya. Kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, tapos sumasahod ka, doesn't matter kung mali sila. Ang taas ng respeto mo. Kasi pag hindi ka rumespeto, matatanggal ka. Merong takot. Pero sa panahon ngayon, hindi ka makakapag-inflict ng takot kung walang mawawala doon sa isang tao. Pero matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa mga ating magulang. Matakot tayo sa... Hindi ito yung takot na... parang takot na nakakapobya . Ito yung takot na may pagbibigay ng respeto. Na sa tuwing hindi ka rumerespeto sa iyong magulang, o hindi ka rumerespeto sa mga nakakatanda, o hindi ka rumerespeto sa kapwa mo, sa kapatid mo, kahit nakababata sa iyo yan, hindi mo rin pinapakitaan ng respeto ang Diyos. Balik ako. Kapag malinaw sa atin na tayo ay namumuhay sa judgment, sa hatol, hindi nga naman tayo under ng grace. Kung walang halaga sa atin ang muling pagkabuhay ni Jesus, diba? Nabuhay siyang muli . Ang halaga lang ba na sa atin noon, yung napako siya sa krus? Binigyan niya tayo ng mga verses sa Bible na magmamotivate sa atin sa araw-araw. Pero pagdating doon sa parting nag-resurrect siya on the third day, nabuhay siyang muli, wala nang halaga sa atin. Kasi di pa naman nangyayari . Bahala na si Lord pag dumating yung araw na yon. Di pa naman nangyayari . Pero paano ka makakasigurado na kapag nangyari yun, masasama ka doon sa mga mabubuhayin muli. Kung under tayo ng hatol at hindi tayo under ng grace ng Diyos, kung walang halaga sa atin ang muling pagkabuhay ni Jesus, wala din halaga sa atin ang pagkabuhay muli ng mga patay. Kapag walang halaga sa atin ang muling pagkabuhay ng mga patay, sumasa atin ang kapangyarihan ng kasalanan. Ano ang kapangyarihan ng kasalanan ulit? Hatol. Judgment. At kapag nagmamayani sa atin ang kapangyarihan ng kasalanan, sumasa atin din ang kamandag ng kasalanan. Ano yun? Kamatayan. Or kamandag ng kamatayan. Namumuhay tayo sa laman, sabi ko nga kanina, tinatry nating isatisfy yung laman na ito sa lahat ng nasa nito. Ito yung mas nananaig sa atin. Magalit, magnasa, mainggit, di ba? Mapuot sa iyong kapatid, maghigante, which is bunga ng kung ano man meron sa sanlibutan na ito, ng lahat ng kasamaan, korupsyon, kapangyarihan, kasikatan, di ba? Bakit tayo minsan nagpapa-expose sa internet? Naghahangad ba tayo ng fame? Di ba? Yung ibang mga kabataan sa panahon ngayon, dahil hindi sila lumaki doon sa morality, na meron yung mga nakakatanda noon, at nakalakihan na nila yung mga
mga modern na pananamit, modern na kalaswaan sa panahon ngayon na parang naging normal na sa isip nila, di ba? Kaya nga yung iba nagkakaroon ng depression kung wala si Kristo sa puso nila eh. Parang walang ibang kapalit, walang ibang pumapalit dun sa depression. Parang kapag hindi ka nila like ng mga taong expect mong ila-like yung videos mo, yung iba nag-e-expose na ng kung ano-ano. Di ba? Yan na yung kabataan ngayon. Yan na yung mahantong yung kasamaan ng mundo ngayon. Pasamaan ng pasama. Palayo ng palayo. Kaya kung ako sa inyo, layuan nyo na yung mga bagay na yan. Magbukas kayo ng Biblia, magbasa ng salita ng Panginoon kasi walang papalit. Pag dumanting kayo sa puntong kinakain na kayo ng depression, kinakain na kayo ng lungkot, or nawawalan na kayo ng pag-asa, walang salita na nakatanim dyan sa puso ninyo, walang papalit. Doon na namamayagpag yung galit, doon na namamayagpag yung inggit, paninisi sa buhay, sa iba. Diba? Yan ang ugali ng tao eh. Pag meron tayong mali, sinisisi natin sa iba. Pag di na natin kaya, lalo na pag di natin kayang tanggapin. Kaya nga mga kapatid, sabi sa verse 57, gusto kong ihayag ngayon yung pangatlo, ang bunga ng ating mga pagpapagal at pagtitiis. Sabi sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, lumabas na tayo sa ganitong klase ng pamumuhay at ipagpatuloy ang ating mga pagpapagal at pagtitiis alang-alang saan? Sa isa't isa. Kanina nabanggit ko, alang-alang sa panalangin. Pagpatuloy natin yung pagpapagal at pagtitiis. Anong pagtitiis? Anong pagpapagal? Pagpapagal at pagtitiis para sa isa't isa. Yung tiisin, yung mga lungkot, yung puot, yung galit, nandito naman talaga tayo sa laman na ito. Di natin yan maide-deny. Pero kung nakatingin tayo dun sa pag-asa na nasa langit, mawawala lahat ng nasa nitong laman. Kung sa atin nagmumula ang ating mga kasakitan at kawalan ng pagmamahal, anong saysay ng kamatayan ni Jesus para sa atin? Kung hindi man lahat ng gusto natin sa mundo ay nakukuha natin, malinaw yun na dahilan kung bakit tayo nakatingin sa susunod na buhay sa piling ng Diyos. Diba? Ulitin ko, kung hindi man lahat ng gusto natin sa mundo ay nakukuha natin, hindi ba't malinaw yun na dahilan? Na hindi lahat talaga ng bagay sa mundo makukuha natin. Hindi lahat talaga ng nasa ng laman makukuha natin. Walang satisfaction yan. Kahit nga yung minsan yung mga tao, pag puno sila ng galit, nasaktan mo na, nakaganti ka na, hindi ka pa satisfied. Kung hindi mamamatay yung tao, walang satisfaction. Minsan ganun yung puot eh. Umaantong sa parting simpleng bagay, umaantong sa kamatayan. I-cry natin yun, simpleng bagay, umaantong sa pagpatay. Simpleng inggit, umahantong sa pagpatay. Naalala ko sa book of James, chapter 4, sabi niya, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron daw mga pagnanasang naglalaban-laban sa ating mga kalooban. Saan nagmumula nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Sabi ni Jesus, kahit nga daw sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama sa iyong kapatid, you are committing murder already. You're murdering the heart. Minsan, mas masakit pa yung emotional murder kaysa sa physical. Nagsisik tayo ng revenge. Bakit hindi natin piliin yung ating mga salita? Bakit hindi natin piliin yung laman ng ating mga puso? Ba't di natin piliin yung kaibig-ibig, di ba? Anong masama sa pagpapakumbaba? Kung sa pagpapakumbaba, makukuha natin yung ating gusto. Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon, sabi ni James. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nakakagalit-galit at naglaban-laban.
Hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Sabi niya sa verse 7, sabi ni James, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Labanan daw natin yung dyablo at lalayo siya sa atin. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Di ba? Sa Diyos tayo lumapit. Huwag na natin hintayin yung panahon na pilitin pa tayong lumapit sa Diyos. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo at umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong mga tawanan. Kung natatawa ka dahil doon sa galit na ini-express mo sa iyong kapatid, na parang satisfied tayo, ba't di natin gawing pagtangis? Manangis tayo sa harapan ng Diyos na masama yung ating iniisip. Masama yung ating nais sa ating mga kapatid. Oo, totoo naman, madalas. Nagtataka ka at hindi nagbabago yung kapatid mo. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa laman. Sa Diyos lang tayo pwedeng umasa at hindi tayo bibigyan ng satisfaction ng laman kundi mo multiply na lang yung ating galit, yung kawalan ng kapayapaan. Or not unless masigit sa atin na kapayapaan yung satisfaction ng laman na ito kesa dun sa kayang ibigay ng Diyos. Maghinagpis kayo. Umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong mga tawanan at ng kalungkutan ng inyong mga kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Di ba? Kung yung mga taong umaasa sa pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ang magtataas. Kung merong kalungkutan sa gitna ng pagpapatawad, ang Diyos ang magpapasaya sa'yo. Kung merong pagtangis sa gitna ng kasawian, sa gitna ng persecution, ng panlalait, ng pagpapakumbaba, kung merong pagtangis na kapalit, ang Diyos yung magpupunas ng luha at magbibigay ng totoong ligaya. Siya yung pundasyon na meron ka. Napapalit dun sa mga bagay na akala mong makukuha mo sa laman, pero hindi mo masasatisfy kahit kailan. And last sa verse 58, mga kapatid, ito ang sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, sabi ng 1 Corinthians 15, verse 58, ang huli nating talata, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Or sa English, yung naririnig nyo laging verse, your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Diba? Tapusin nyo na yung lungkot na meron kayo kung meron pa kayong pag-asa na dito nakatingin sa laman. Tapusin ninyo yung galit. Kung dito pa rin sa laman na nagmumula yung pag-asa ninyo. Dito sa desire ng puso, sa desire ng isip. Diba? Sa laman ng mga dami ng iniisip natin, sa laman ng dami ng mga nasa puso natin. Sa Diyos tayo tumingin. Totoo naman na nag-i-exist yung problema, pero sa Diyos tayo tumingin. Sa Kanya tayo humingi at mahanap ng pag-asa, manindigan ng pag-asa. Huwag dito sa kayang gawin ng laman. Ang kayang gawin ng laman na ito, manakit. Magnasa ng puot.
Pero walang satisfaction yun. Pumapatay tayo sa pamamagitan ng salita. Kahit hindi natin sasabihin sa isa't isa, pumapatay tayo. Sa isip natin, pumapatay tayo ng ating kapwa. Ilang tao na yung minorder mo? Di ba? Tignan mo yung kapatabi mo. Ilang tao na yung minorder mo sa pamamagitan ng laman ng isip mo? Sa pamamagitan ng laman ng puso mo. Ilang beses ka nang pumatay? Hindi pa kasalanan yung pagpatay? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa mga salita na aming narinig ngayon. Nawa Panginoon, lubos ka naming nadakila at naitaas at nabus kang namamayani sa aming buhay. Lord, sa mga nakikinig ng salitang ito, Panginoon, na nandito ngayon, tulungan mo kami, Panginoon, na patawarin ang isa't isa. Tulungan mo kami magpatawad. Tulungan mo kami, Ama, na makalaya sa kahinaan ng laman na ito, ng punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng galit. Ito rin, Panginoon, yung nagdudulot sa amin ng maraming kasakitan, Panginoon, ng mga sakit, ng mga karamdaman, Panginoon. Nananalangin kami, Ama, na ilayo mo kami sa kapangyarihan at kamay ng kaaway, Panginoon, sa kapangyarihan ng Diablo na palaging pumapalibot sa amin, sumasakal sa aming mga puso at nagtuturo sa amin na papuot sa aming mga kapatid. Tuturo sa aming pumatay, Panginoon, at hindi magpatawad, at hindi magpalaya, at hindi magpakumbaba, at lalong higit hindi magmahal, Panginoon. Hipuin mo, Lord, yung aming mga puso at baguhin yung mga puso namin ito ng punong-puno ng dilim, punong-puno ng takot, at masyado nang nakaasa sa kapangyarihan ng laman. Tulungan mo kami, Ama, na umasa sa iyo, umasa sa pag-asang kaya mong ibigay. Nang sa gayon, Ama, sa tuwing mananalangin kami, ay nananalangin kami ng tapat. Sa tuwing nananalangin kami, ay naririnig mo ang aming mga panalangin. Naririnig mo yung mga pag-abot namin, Panginoon, sa iyo. Yung mga dinudulog namin sa iyo. At lubusan yung aming kasiyahan, lubusan yung aming kagalakan na nagmumula sa iyong Espiritu na nagbibigay buhay sa amin, maging buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lang namin ibinibigay lahat ng papuri at kagalakan at pag-asa sa buhay na ito. Sa iyo lang namin binibigay ang pasasalamat at kadakilaan. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, maraming salamat and nawa is na-bless kayo sa mga salita na inyong napakinggan sa araw na ito. Kung meron kayong di naintindihan, maaari ninyo itong i-play ulit sa ating YouTube page at maaari yung patuloy yung inyong mga puso patungkol sa salita ng Panginoon. Maraming salamat and God bless you all sa KYMC at sa lahat naman nakikinig dyan.